Ano ba nangyari dyan sa Boracay? Diyan ba sa Boracay ay may mga casino rin? Palagay ko. Di ba dati may casino dyan? Meron, no? Sa Boracay. Yung, kaya lang, walang kuryente ngayon doon. walang kuryente. Bakit ba? Ano ba nangyari? Ano ba nangyayari? Pinagmamalaki na. Ang Siargao dati, di ba? Buti na lang, nasolve na yung problema dyan. Ano ba nangyari dyan sa Boracay? Kausapin natin si National Electrification Administration Chief Antonio Almeda, Administrator. Magandang morning! Si Katonying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katonying. Good morning, Jerry. Opo. Ang umaga sa lahat ng nakikinig. Opo, ano po ba nangyari sa Boracay? Nawalan daw ng supply ng kuryente? Yes, Katonying. Sabado kasi, biglang nagkaroon ng interruption na unannounced, no? So, after further investigation ng Akelco, ng kooperatiba, ito ay nangyari yung glitch dun sa kanilang transmission line, no? Going to Boracay Island. Ito ay, medyo major ang sira. So, right there and then, nakipagtulungan naman ng NGCP at Akelco. Ginawa ng paraan na magkaroon ng maibalik ang kuryente. So, sila ay nag-bypass, no? Doon sa transmission line. By the way, Jerry, meron ng kuryente ang Boracay. Meron na. Okay. Meron ng kuryente ang Boracay since yesterday. But going back to the glitch, it involved a 1 kilometer underground cabling, no? So medyo malaking trabaho. So ang ginawa ng Akelco at NGCP, gumawa sila ng bypass. Nagtayo sila ng 16 na poste para maikutan yung may sira at maiduktong para maibalik ang kuryente sa island of Boracay. Gaano ho katagal na nawalan ng kuryente doon? So, it happened, Kajeri, nung Sabado ng hapon. Naibalik kahapon ng mga 2:30 ng hapon din. So, it took them more or less 48 to 72 hours to restore the power. Mahirap yun, yung ginawa na yun. Balik na, pero alam nyo, pan-aid solution lang ito. Yun nga sasabihin natin. Ang mga 10 sa 16 na poste ay tinayo sa shoreline, no? So medyo hindi ideal 'yon. So nakikipagtulungan kami ngayon sa NGCP. Sa NGCP para ma-repair ito. It involve 1 kilometer transmission line underground Ang medyo ano lang dito kasi yung underground cabling na yan ay nasa perimeter area ng Atiklan Airport. So, medyo komplikado. Kailangan gawin. Ano ho yun? Naputol? O ano ang dahilan? Based dun sa isolation and resistance test, bumabaksak yung voltahe. So, either may nasira sa linya na yan na kailangan palitan at kasi dun sa labas, papunta na sa gantry, may mga bukol-bukol na lumalabas Alam mo, siguro sa katagalan, wear and tear yan Katagalan sa katagalan. So ito po ay temporary solution. Kailangan yung pangmatagalan. Lalo ngayon, ang Boracay po ay antindi ng ating promotion tuloy-tuloy. Tama ka. Kaya ang ano naman, kausap po kahapon si Sec Sharon. At makikipag-ugnayan kami sa NGCP. Kasi alam mo kasi, Katonying, last November 2024, na-desisyon na ng ERC na dapat itong transmission line na to ay ma-turn over sa NGCP. Kasi transmission asset, no? As per EPIRA. However, tinetender ng Akelco, hindi na bigyan ng pansin. Pero ngayon ay siguro kailangan na namin gawa ng paraan. Assume ng NGCP ang operation and maintenance ng mga linyang ito. So hindi pala dating under ng NGCP. Ngayon pa lang, ngayong nagka-problema na. Tsaka persado ng ipasa doon sa may kakayahan talaga, Administrator. Tama ka. Kasi as per EPIRA, lahat ng transmission assets ay kailangan ma-turn over sa NGCP.
Last na lang, yung po bang presidente ng NGCP, hindi ba kayo yon, Anthony Almeida? Hindi naman. Malayo ka mag-anak natin si Anthony. Antonio ko, Antonying. Si Anthony ay Anthony. Oo. Ako kasi Antonio na, Anthony pa. So yun ay Anthony Almeida. Pero malayo ka mag-anak ko po. Administrator, salamat po. Thank you po sa update. Magandang umaga po. Okay. Gagandang umaga ka, Tony. Si Administrator Nani Almeida. So